Today is our 7th wedding anniversary. Kaya samahan niyo akong i-rewind ang mga masasayang alaala, mga trials na nag-open ng mas maraming opportunities, and to the continued journey together into the future. Happy anniversary, Mami. Happy anniversary, Dad. Aww. Aww. I thought you were only preparing. You are so sweet. Blow mo na. So cute, Dad. You are so sweet. Nag-prepare ka talaga. Kasi ako, look. Look. Nasa room lang ako. I have to wear it. Saglit lang naman yun. So akala ko talaga like dinner together lang, walang kaetsusan or something. Kasi hindi naman talaga kami nagsiselebrate that much, like there's nothing special. And now tinatanong niya kung saan ko gustong mamasyal pagdating ko ng Philippines. Saan mo gusto, mahal? Saan mo? Doon sa Tanay. Binalik ko lang din sa kanya yung tanong niya. Maraming bundok doon. Ang ginawa mo buong araw? Trabaho. Tapos ano nangyari kanina? Sa skate? Hmm. Ko yung lugar. Kasi dito lang din, Kagawakan lang din. Ilang oras? Mga 45? 45 minutes. Tapos, Yung train, dalawang train galing dito. Isa, 5 minutes lang. Papuntang IT. Tapos, ibang train na naman, papunta doon. Mga 45 minutes. Ang ganda. Mas na-enjoy ako pa. Mas na-enjoy ako dun sa skate kaysa sa kuan. Dun sa ski at saka sa snowboard last time. Mas nakaka-enjoy. Kasi hindi siya masyadong nakakapagod. Kasi, doon sa skate, nakakapagod siya. Kasi nga, syempre, yung cable car, may bayad yon. Hindi naman kami kumuha nun. So, pagka-slide mo sa baba, hindi, aakyat ka. Lalakarin mo yun. Nakapagod, ang bigat kaya ng boots. Doon, ang ganda. Kasi ganun lang. Tapos, ang dulas Straight talaga. lang. Sobrang dulas. Straight lang. Tapos, pagka lunchtime, kay scrape nila. Kasi nga, madami ng gasgas. Yung ice. Indoor kasi yon. Marami ng gasgas. Tapos yun, babalik na naman. Tapos alas 3. Siniscrape din nila. Balik naman ulit. Pero alas 3 lang kami hanggang. Kasi mamasal sa Saan yan? dito lang sa Kagawakan lang din. Mall din Area ba? lang namin. Ha? Mall? Hindi siya mall. Para siyang arena. Wala palang mall dyan? May mall pero walang ice skate. Ewan sa ibang lugar ha. Pero dito mas malapit sa amin wala. So ayan, kwentuhan lang kami sa mga nangyayari sa buong araw. Sanay na kasi kami ng LDR. Ever since when we got married, parang the longest time na magkasama kami was like 1 year. Kasi we got married 2017 and then after that, bumalik na kami ng Marawi. Nag-aral kasi kaming dalawa. Kasama yung anak namin, sinama namin. That was until June kasi July, the whole month of July 2017, nag-evacuate kami sa Cebu, kaming dalawa ng anak ko. At yung husband ko is nag-summer class siya dun sa MSU system sa Naawan. Because May of 2017, that was Marawi Sage, di ba? And we were there. Ako, yung anak namin, at yung husband ko, kaming tatlo, andun kami na ipit kami sa gera. And after 3 days ng bakbakan ng Marawi noon is forced to evacuate na lahat ng mga resident and mga students dun sa MSU. Kaya nag-evacuate kami dun sa Iligan City.
Kinupkup kami noon ng isang faculty member sa English department, and I think she was the dean or assistant dean of their college. I don't know anong college din sa IIT. Sa MSU Main is College of Social Sciences. Her name is Dr. Nelia Balgoa. And then after nun, pumunta na kami ng Naawan kasi nga mag-summer class yung husband ko. Samantalang kami ng anak ko, pumunta kami ng Cebu. Tuloy-tuloy pa rin yung gera nun, pero bumalik na kami ng MSU ng August kasi nga start of class na, open na rin naman yung MSU kahit may bakbakan pa rin dun sa Marawi sa mismong town. Actually, yung MSU Main is like 4 kilometers lang yan from the ground zero. Kaya ang lapit-lapit lang talaga at mas lalong malapit kasi nga nasa ibabaw yung MSU tapos yung ground zero is nasa baba. So parang makikita mo lang talaga yung mga bakbakan, yung mga kidlat ng mga baril, ganun. And in the morning, in the afternoon, sometimes lunch, yung mga fighting jet, maglaglag ng bomba. Makikita talaga namin yung drone eh. Yung experience talaga was very traumatic, para kaming nanood ng World War. So sometimes habang nagkaklase, may mga bomba na parang yung mafe-feel mo talaga yung umaalog talaga yung lupa sa mga bomba. And of course, sa baby namin mas malaki yung impact sa kanya. Until now, I can see it. She was like 5 months that time and now she's 7 years old. Kaya masasabi ko talagang grabe yung trauma sa kanya kasi I feel like it's really related dun sa mga bombahan noon sa Marawi kasi nga ngayon ayaw niya yung makarinig ng maingay, nagtatantrum siya, tapos parang hindi siya makapag-focus pag merong maingay. And wala naman akong ibang maisip na rason kung bakit siya nagkaganyan. That was only the impact from the Marawi Siege. So yun, after ng semester na yun, pagka-December, iniwan na namin siya sa Manila. Kaming dalawang mag-asawa na lang bumalik ng MSU. And then after that, yun lang yung magkasama kaming dalawa for the whole 6 months. Kasi tapos na ako ng summer. Yung summer ko is only OGT and I took my OGT in Fisheries Biotechnology Center sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. So yun, after no, nagtrabaho na ako. Yung husband ko bumalik ng MSU kasi hindi pa rin siya graduate. Parati na kami naghihiwalay noon. I mean, hiwalay ng bahay. Uuwi lang siya ng Manila kapag summer break. And after then, kay graduate na siya. Siya lang din mag-usa ng graduate siya. Hindi na ako pumunta ng MSU. Tapos pagkatapos nun, nagtrabaho na rin siya kaagad after the graduation dun sa Manila. Yun, mga ilang months din kami magkasama nun. Pero yung magkasama sa isang bahay pero magkaiba yung mundo, para talagang other side of the world. Kasi one day magkita lang kami ng mga 1 hour. Kasi I was working at night. Yung trabaho ko kasi nasa US pero yung katawan ko nasa Philippines. So I have to go to work at night and then siya kay maaga din siyang aalis. Mga 4 a.m. or 5 a.m. aalis na yan siya. Makauwi lang siya mga 7 or 8. And ako, aalis ako sometimes 7 p.m. or 8 or 9. So talagang magkikita kami. Sometimes hindi na talaga kami magkikita. Kung magkikita man 1 oras, 2 lang. Tuwing Thursday na pagsamba, magkikita na lang kami sa church. After ng pagsamba, kung mga 1 oras, 2 oras pa yung pasok ko, so tatambay muna kami sa 7-Eleven. Then kami minsan kakain, tapos aalis na rin kaagad ako. Kasi malayo pa yung trabaho ko noon eh. Natrabaho ko na sa BGC, tapos yung nakatira kami noon na sa Malate. Few months after, pinadala na siya ng company niya doon sa Cagayan de Oro kasi kailangan doon ng project in charge. So, siya yung nagiging project in charge doon. Okay lang sa akin kasi yung kontrata is only 1 year, pero it was during pandemic. Nag-extend. Makakauwi lang talaga siya during holidays. So, ang daming mga events na hindi talaga namin nasa-celebrate, like birthdays, birthday niya, birthday ko, birthday ng anak namin, anniversary. Wala talagang mga celebration. Magkasakit siya lang mag-isa, pupunta ng hospital. Parang 2 beses ata siya hospitalized dun sa CDO. Tapos na-COVID pa siya. Pero nung ako yung hospitalized when I was involved in a vehicular accident in 2021, lumipad talaga siya right away from Cagayan de Oro to Manila. Ay hindi pala right away kasi nga the incident happens like 10 p.m. and then there's no flight anymore, so he have to wait for the flight in the morning. Kasi I need him. Hindi lang kasi yung basta-basta na-hospitalize ka lang eh. Vehicular accident kasi yon. Ako yung nag-drive ng motorcycle papuntang work. Tapos, nabangga ako ng van. And grabe yung injuries ko. Multiple injuries talaga. Meron akong scars sa ulo na need ng observation kung kailangan ba talagang operahan or what. Nagbi-bleeding yung intestine ko. Tapos, yung lungs ko kay nag-blunted. Yung parang yung isang lungs kay na tabingi bitaw siya. Tapos, yung feeling ko nahilo talaga ako for the whole month. Yung
umiikot yung mundo ko talaga every time natatayo ko or kahit nakaupo lang, minsan talaga paulit-ulit na umiikot yung paningin ko. Kaya yun, siya yung nagbantay sa akin nun sa bahay for the whole month. Masaya ako kasi 1 month kaming magkasama, pero ang pangit kasi magkasama kayo dahil na-hospitalize ka, di ba? So after nun kay back to reality na naman, bumalik na siya ng Cagayan de Oro, tapos ako, trabaho pa rin. After 1 month lang din kasi yung sick leave ko, so bumalik na ako agad sa katrabaho, nagda-drive pa rin ako. Grabe yung trauma pero nag-drive pa rin ako ulit. Kasi yun lang talaga ang pinakamadaling option. Ang layo kasi ng tinitirhan ko sa work ko. And kailangan ko talagang umuwi kaagad pagkatapos ng trabaho kasi nga may anak din ako. Ako din yung full-time mom pero nagtatrabaho din ako full-time. Nagbi-business pa kami noon ng mga clothings, mga overruns. Minsan punong-puno yung likod ko, yung parang sako-sako talaga yung mga overruns na kinakarga ko sa likod from Baclaran papunta sa bahay. Tapos i-repack ko pa, tapos i-deliver ko pa. Minsan pinapapick up ko na lang sa GNT. Kaya after noon, mga October, nag-decide na lang talaga ako na mag-apply ng Japan. So, luckily, may hiring and to make it short, I was hard. So, I have to undergo training for Japanese language and I went to Negros. And my husband is still in CDO that time. So, one time I went there and it took me like 16 hours. Papunta pa lang yon. So, sanay na talaga kami sa LDR. I love you so much, Papa. Hindi siya pwede to. Bakit? Kasi mahina yung mga tuhod niya. Gusto ko kasing bilhan yung anak namin ng roller shoes, pero ayaw ng tatay niya kasi mahina daw yung tuhod ng anak namin. Kapag sa bundok, pagpababa yan siya, nanginginig yung tuhod niya. Ang tagal-tagal yan makababa. So, going back to LDR, hanggang nakapag-Japan ako last year, nag-anniversary kami, andito na rin ako nun sa Japan, pero hindi kami nag-celebrate, hindi kami nag-dinner together. So, this is really the first time that we celebrate dinner together. And na-appreciate ko talaga kasi sobrang thoughtful niya, like, hindi naman siya ganyan ever since he never give me some flowers ever since. Kaya hindi ko talaga in-expect na ganyan pala yung setup niya. First time makatanggap nito na. Oo. Yeah, pero alam mo, Kaya sabi ko, hindi naman kailangan pero I really appreciate. It's so thoughtful kung ganyan. Parang nakakatuwa din pala talaga. Ganun pala yung feeling. Kahit hindi ko man nahawakan personally pero I really appreciate it's it. okay because you haven't give me some flowers before, di ba? Pero Talaga? di ba ha? Ever since, hindi, wala ka pang nagbigay sa akin ng flowers. That's the first time. Ah. And it's over the phone. Wala, So, di ba? Ha? wala akong matandaan. Kung Na? nagbigay ako. Wala nga Nagbigay. eh. Wala nga. Di ba sabi ko sa'yo, kunento ko sa'yo noon na okay lang naman kahit hindi na kasi I'm not fan into it naman. Pero yun pala pag nagbigay pa ka pala, ang cute pala, ang sweet pala. I know how it feels pala. 'Di ba yung mga girls when they receive flowers, chocolates and all of that, they post it on social media and all. That's why because their hearts are full. And it will gonna burst if they're not gonna show it. And 'di ba sabi ko, kaya sa isa-isa, kada birthday niya bigyan natin siya ng flowers kasi kung ilan yung birthday niya, yun yung roses na bibigyan natin sa kanya kasi pag mag-18th birthday na siya, yun 18th roses naman, 'di ba? Ganun. Kasi nga gusto ko lang talaga. It's so sweet kasi. That's why baka kasi pag lumaki siya, pag may lalaki magbigay sa kanya flowers, may in love na siya kaagad, baka yun yung basihan niya, di ba? So that's why we as her parents, bigyan natin sa kanya yung gano'n, yung mga bagay. Kasi hindi na siya ma-shock. Di ba? Pero bakit ka nga bumili ng roses? Eh wala naman ako dyan. Eh ano, pangit kasi yung design. Pagka wala. Ganon. Imagine mo na pagka wala yung cake saka roses. Okay lang. But I really appreciate it. I really appreciate it, Dad. Kasi, ganun, ewan ko, I'm just so practical. Because, yeah, after all, you just gonna throw it. At least, if there is food, then you wear it, di ba?
But it's really kuan. It's really thoughtful when you both touch something for me. Mm-mm. Ibebenta ko na lang sa labas mo. Cherry. Ah. Sabi ni Saisa. Yum, 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 yum. Hmm.